Breaking news, nagkasagutan na Bam Aquino at Trillanes Tulfo Brothers bumanat na VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Itong sagutan na naganap sa pagitan po ni Bam Aquino at saka ni Sonny Trillanes. Aba, nagkasagutan ha. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, syempre suportahan natin yan. Tuloy tayo mga katunay. Mainit na rin po si Sonny Trillanes sa mga kasama niya dati sa Dilawan niya. Sabi po ni Bam Aquino, ito po, malaki po ang posibilidad talaga no, na naramdaman nila yung galit ng mga tao sa impeachment. Sabi po ni Bam Aquino, palagay ko issue siya sa mga politiko. Yung tungkol po to sa impeachment. No? Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po yata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero ito lang may papayo ko dyan. No? Kung gusto nila makakuha talaga no, kahit papaano ng mga taong susuporta sa kanila, kahit papaano, no, is lumayo sila doon sa mga taong nagdadala ng negative vibes sa kanila. So alam na nila yon, 'di ba? Kung sino yung mga taong yon at kung sino yung taong yon. 'Di ba? Katulad ito si Bam Aquino. Kung alam niya, kung kilala niya kung sino yung naghahatid ng negative vibes sa samahan nila, sa partido nila, ay dapat yun talaga ang iwasan ninyo. 'Di ba? Kasi alam nyo lahat ng mga sumasagasa talaga sa Duterte talaga, no? Nakikita natin, no? Ramdam natin na talagang yung political career ay nag-e-ending. Di ba ganun ang kinahihinatnan? O baka may mga kumontra naman dyan. O bahala kayo, kumontra kayo. Pero yun ang nakikita ko. Wala kayong pakialam sa opinion ko. Sariling opinion ko to. Doon sa mga kukontra, di ba? so honestly, galing ako sa Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac. Hindi siya issue ng mga kababayan natin. Hindi daw po issue yung impeachment sa ating mga kababayan. Sinagot naman po yan ni Sonny Trillanes. Issue ng politiko, lantarang pagnanakaw, pagtataksil sa bayan. At higit sa lahat, kinabukasan ng ating bansa at ng ating demokrasya ang pinag-uusapan natin dito. Kaya wag na wag mong mamaliitin itong issue na to ng impeachment kasi Paano yung sinasabi niyang lantarang pagnanakaw? Parang yung si VP Sara nanunungkulan bilang Vice President, wala nga kaming maramdaman na sinasabi mong lantarang pagnanakaw. No? Wala kaming maramdamang ganun. Ang alam lang namin si VP Sara is nagtatrabaho talaga bilang Vice President. Ginagampanan niya yung trabaho niya. Alam naman natin, no, si Boss Trill talaga, no, is talagang since day one pa lang talaga is kumukulo na yung dugo sa mga Duterte. Presidente pa lang si PRRD, ginaganyan mo na si PRRD. Yung sinasabi mong lantarang magnanakaw, parang napakalayo sa nangyayari ngayon. No, nangyayari kay VP Sara. No? Yang sinasabi mo ay napakalapit naman sa nangyayari ngayon. No? Bakit? Hindi mo ba nararamdaman yung mga nagiging issue ngayon? 'Di ba? About sa mga budget, about sa mga ano na yan, sa mga katkungan na nababalitaan natin. O wag na tayo magbanggit ng pangalan kung sino-sino. 'Di ba? Alam naman ng lahat nyo, no? Siyempre nakikinig naman tayo lahat ng balita. Hindi mo ba nararamdaman yun? 'Di ba? Para sa akin, tingin ko yun ang lantaran eh. Pero parang hindi si VP Sara yung nai-involve sa ganung usapan. No? Bakit hindi mo makontra, Boss Trill? Yung mga taong nai-involve doon, hindi ka makagawa na gaya ng ginagawa mo sa mga Duterte, hindi ka makagawa ng investigasyon mo? No? Bakit sila ayaw mong paimbestigahan? Bakit sila ayaw mong imbestigahan? Bakit sila ayaw mong usigin? 'Di ba? Hindi lang naman si Sara Duterte, o sige sa paniniwala mo, si Sara Duterte may nagawang kasalanan sa iyo kasi sa taong bayan wala naman eh. No? Kung meron mang mga taong bayan ako kontra sa sinasabi ko, yun yung mga antay. Naiintindihan ko kayo. Bahala kayo sa buhay ninyo. No? Pero ang dami pa ring taong bayan na naniniwalang walang ginagawa si Sara Duterte. No? Na mali diyan sa gobyerno. No? Ngayon, bakit si BP Sara lang ang pinupuntriya mo? Samantalang napakaraming nasasangkot sa mga issue na dapat din pinupunterya mo. 'Di ba? So lumalabas na rito talaga, Boss Trill, na talagang may personal na galit ka lang talaga sa mga Duterte. Kasi hindi mo sila tinitigilan.
Alam mo sa sarili mo yan at alam ko na nababalitaan mo rin yung mga nangyayari ngayon at nagkikibit-balikat ka lang. Kumbaga parang nagbubulag-bulagan ka lang sa mga nangyayari. No? Dahil talagang nakatarget ka lang sa mga Duterte. Dahil isa yan sa kinatatakutan mo, isa ka sa mga taong natatakot eh. Na kapag nanalo yung mga Duterte, nanalo si BP Sarang presidente, alam mo na isa ka sa maaaring malaglag sa banga. 'Di ba? Yun ang iniiwasan mo, yun ang kinatatakutan mo. Hindi mo ba napapansin yan sa campaigning mo, Boss Trill? Sa sobrang pagtira mo sa mga Duterte, sa sobrang kakaganyan mo sa mga Duterte, nangangampanya ka, dumadaan ka sa kalsada ng Caloocan, halos walang pumapansin sa'yo. 'Di ba? Halos ikaw na nga mismo yung ikaw na mismo yung lumalapit, ikaw na yung gumagawa ng hakbang, ng approach. Ikaw na nag-a-approach pero wala. Hindi ganun kainit ang nagiging pagtanggap nila sa'yo. Alam mo naman siguro kung bakit. Alam mo na sa sarili mo yan. Kita mo kahit pagiging mayor, walang sa'yo, walang impact. No? Siguro kung babaguhin mo yung estilo mo, kung babaguhin mo yung ugali mo, kung babaguhin mo yung ginagawa mo, siguro may pag-asa ka na sa mga susunod. Pero tingin ko hindi mo ibabago yan. Dahil syempre, na yan paninindigan mo na yan, kahiyaan na yan, hanggang huli na yan. Pero tingin ko, diyan masisira ang political career mo, sir. 'Di ba? Ito isang advice, hindi pagtira, 'di ba? Importanteng issue to para sa aming mga Magdalo. Kawawa naman si Bam Aquino. Yung konting boto nila, mababawasan pa yata, no? Mawawala pa yata yung boto ng Magdalo dito po kay Bam Aquino. Magkakaalyansa po yan. Ganyan talaga politika. Yung Lenny Magic, wag na natin pag-usapan yan. Okay, ito po yung mga uri ng mga kakampi ni BBM, no? Yung isa ubod ng yabang si Eric Sylvester Tulfo na hindi raw po siya masaya na siya po ay number 1 palagi. Mas gusto niya po na pasok lahat ng 12. Imposible naman yan sinasabi. Ayaw mo ba nun, sir? Na number 1 ka palagi? No? Panay kahambugan lang kayo. Ito naman kanyang kapatid. Nagpahayag po si Ben Tulfo na ayaw daw po ni Ben Tulfo sa Dynasty. Kahit sino pa raw. Talagay na. Ayaw sa Dynasty pero nagtakbuhan sila magkakapatid. Yung isa nanunungkulan na. Yung isa tatakbo pa lang. Sila tatakbo sila. Dynasty na rin yan eh. Diba? Na po ng panunungkulan ni BBM, panay-paninisi pa rin. Wala pa rin pong maipakitang proyekto. Pero nakakatawa po itong mga, balik po tayo dito sa pinag-uusapan natin. Alam niyo, totoo po yun. Panayhangin lang po itong mga Tulfo. Sabi po ni Ben Tulfo, kahit sino pa raw po ang tamaan, siya po, ito, against ako sa political dynasty. Kumbaga, against ako doon sa mga dinastiya. Para naman tinitira ni Sir Ben Tulfo yung sarili nila niyan. Let's get it straight. Against ko dyan. Tamaan kung sino ang tatamaan. Pero ipasayan sa batas. Alam nyo, mga kapatid, etong mga salitaan ganito. Salitaan po ito ng una, hindi niya po nauunawaan yung meaning ng dynasty. Di ba? Kung against ka talaga sa political dynasty, yun lang kinakailangan lang nila lagyan ng lagyan lang ng tamaan na ang dapat tamaan. Parang mga ganun yan, no? Tsaka kung against sila sa political dynasty, hindi na para tumakbo yung isa. No, okay na yung isa. May isang Tulfo na naman sa Senado eh. Pero para sa akin, no, okay na sa akin yung isang Tulfo sa Senado. Okay na sa akin si Sir Rapi Tulfo. Ako dati talaga, bilib na bilib ako sa Tulfo Brothers. Tingnan talagang matapang talaga sila. Talagang dati, napapabilib nila ako. Marami silang mga problemang nalulutas kasi nanonood ako ng programa ni Sir Erwin Tulfo, programa ni Sir Ben Tulfo, ni Sir Rapi Tulfo. Nanonood ako nun. No, marami naman silang nabibigyan ng tulong ng mga kababayan natin. Although nagkakaroon ng issue kay Sir Rapi Tulfo na namimili lang daw siya ng tinutulungan, kung sino yung viral, yun lang ang tinutulungan niya. O sige, para sa akin kasi noon, parang paniniwala ko, okay lang, basta importante nakakatulong. Kasi nandiyan pa naman yung dalawang Tulfo na tumutulong noon sa mga programa nila. No, si Ben Tulfo sa Bitag, 'di ba? Marami din siyang nare-resolba, no? Alam natin,
matagal nang may mga issue na kayabangan yung mga Tulfo. Syempre, may angas sila eh. Kumbaga, yung tapang pinapakita nila, parang angas talaga eh. Talagang kapag pinapakita nila yung ganun, sasabihin talaga, magiging feedback sa kanila is parang mayabang. So, dito lang talaga, pagdating sa politika, no, medyo laylo yung naging paniniwala ko sa kanila. Simula nung napunta sila ng politika, 'di ba? Katulad kay Sir Rapi Tulfo noon sa PCSO, 'di ba? Yung usapin niyan, no, talagang kainitan noon. Talagang upak, dire-diretso, ganyan, banat kung banat, yung mga nananalo sa loto, 'di ba? Hanggang sa naputol na yung usapan na yun, hindi na natuloy. Parang nabaliwala na, nabura na. 'Di ba? O parang, syempre parang ang layo naman nung nangyayari sa programa niya kasi siya talaga, kapag may mga ganong klaseng problema, no, may mga klaseng problema, talagang nilulutas niya hanggang huli. Kaya nga may mga part 1, part 2, part 3, part 4 pa yun eh. Oh, eto namang dalawa, si Erwin tsaka si Ben, 'di ba? Medyo para sa akin sana hindi na lang kayo nakisalo sa politika eh. 'Di ba? Yung si Ka Erwin baka naudyukan to, 'di ba? Syempre, kailangan pa nila ng isang kaalyansang malakas eh. Alam nila Tulfo, maaaring suportahan daw 'yan. 'Di ba? Ganon. Kaso si Ben Tulfo, no, ayaw niya sa dynasty. Kaso tatlo na sila diyan. Na against siya sa political dynasty. Ako, hindi ko po masasabi na against ako sa political dynasty. Kasi sinusuportahan ko mga Duterte. Kung Duterte forever, wala po akong problema eh. O kung Duterte upo, okay lang yung may mga dynasty ganyan. Kasi alam naman natin, no, ang importante kahit may mga dynasty ng ganyan, kung alam naman natin na may naitutulong naman yung mga yun, eh bakit tayo tututol? Ang masama yung may dynasty na pero wala naman silang ginagawa, 'di ba? 'Di ba? Ganun po 'yun. Kung ang kinakatwiran mo may mga pamilya naman na maayos maglingkod. Hindi ka against sa political dynasty. Dalawa lang po 'yan. Ang dynasty po, pag sinabing political dynasty, ito problema ko kay Ben Tulfo. Napakalinaw po ng meaning ng dynasty, 'di ba? Sige, tignan natin yung political dynasty kung ano meaning niyan. Dynasty. I-Google natin. I-Google. Yes, Google. Marami tayong malalaman dyan. Political family, also referred as political dynasty, is family in which multiple members are involved in politics, particularly electoral politics. O, di ba? Simple lang po yan. Ang ibig pong sabihin ng political dynasty, maraming kapamilya mo ang involved sa politika. Oh. Lalo na iba po yung dynasty na namamana eh, di ba? Ito po, involved kayo sa politika, tumatakbo kayo, kaya political dynasty ang tawag. Kumbaga yung ibig sabihin nun, halimbawa, yung tatay mo, politiko, yung nanay mo, politiko, kapatid mo, politiko, pinsan mo, politiko, tiyahin mo, politiko, lahat, magbuo mag-anak nyo, no? Politiko, ayun yung dynasty, di ba? Grabe naman yun, no? Pero yung talagang, kunwari si BP Sara, naging presidente, si PRRD pala, naging presidente, tapos wala na si PRRD, di ba? Tapos na siya eh. Si BP Sara ang pumalit, hindi mo masasabing dynasty yun. Di ba? Kasi pinalitan niya, kumbaga, di ba? Hindi dynasty yun, kumbaga wala namang masyadong mga magkakarugtong eh. At saka hindi naman talaga sila yung as in buong pamilya talaga. Di ba? Yung pati ka mag-anak. Kaya kita sinasabihan na ipokrito kasama si Erwin. Kasi si Erwin, number 1 na, hindi pa raw siya masaya. Gusto mo sabihin? Gusto niya ata number 50. Oy, ayaw na. Sabi ni Sir Erwin, hindi raw siya masaya sa pagiging number 1. Huwag nyo na siya iboto gano. Gusto niya raw mga number 20 na lang. Na malungkot ka dahil number 1 ka? Napaka-peke mo naman. Dapat naman, napakasaya mo niya. Tulfo not happy with survey leader tax. Kasi parang talagang iisipin ng mga tao, parang ang yabang naman nito. Number 1 ka na, ayaw mo ba? Say si once all 12 Alyansa bets to win. Malabo kasi may makakapag-isip na napaka-humble mo naman. Di ba? Yung iba, mapasama lang sa top 15, tuwan-tuwa na. Ikaw number 1 ka lagi, hindi ka pa masaya. Gusto niya raw okay, number yung kapatid 20. niya naman, against daw siya sa political dynasty, pero hindi yata naunawaan yung political dynasty. Kung pakikinggan mo si Ben Tulfo, yung paliwanag niya, meron daw siyang sariling, ang problema, may definition siya ng sarili na political dynasty. Ako po,
Kung Baka Duterte mamaya, Sir Badong, karatihin tayo niyan ni Sir Ben. Nangangarati yan. po pag-uusapan, ako ganito no? Binuboto ng tao yung mga yan. Hmm. Kung kahit po ba magkakapamilya kayo, kung ayaw na sa pamilya nyo, di ba? Oo. Lugi lang yung mga gustong po, ang lugi lang dyan, yung mga gustong maglingkod kasi mahirap tibagin yung dynasty. At saka Talaga. importante dyan, no? Kahit may mga ganyang dynasty na yan, basta ang importante nga, sinabi ko kanina, yung may naitutulong talaga sa nasasakupan talaga nila. Ang masama talagang dynasty, yung pare-pareho silang walang silbi. 'Di ba? Pero kung maganda naman yung resulta na nagagawa nila, eh bakit? Anong masama doon? 'Di ba? Walang masama doon. Basta kumikilos sila at talagang yung taong bayan talaga yung inuuna nila. No? Lalo na sa mga lokal. Pero kinakabahan ako dito sa definition ni Ben Tulfo ng dynasty. Sa kanya, para matawag na political dynasty, may baluarte. Eh sila naman daw mga Tulfo, wala naman daw baluarte dahil national level sila. So, anong uri po ng mga senador yung iluluklok natin dyan na may sariling definisyon ng mga bagay-bagay? Di po ba? Eh, sa definition ko. Pagdating ng mga debate yan, mali ka dyan. Ito ang definition ko. Sarili kong definition to. Sabi niya, very practical daw yung definition niya. Mm. Simple lang po yan, no? Ben Tulfo. Kung ayaw mo sa political dynasty, huwag kang tumakbo. Bakit? Oo. Dahil yung kapatid mo, senador na eh. Oo, tama Yung isa yun. mo pang kapatid, congressman. At Oo, tumatakbo kasi parang niloloko mo yung sarili mo eh. Ayaw mo sa political dynasty, pero nandiyadyaan yung dalawang kapatid mo, sir. 'Di ba? Hindi pa pwedeng magsalita ka ng ganun. Kahit sabihin mong national yan, hindi pa rin, ganyan pa rin yan. 'Di ba? Halimbawa, 3 kayong maging senador, ganun na rin yun. Wala na rin pinagkaiba yun. Hindi yung sa mga lugar-lugar lang. senador ngayon. Yung mga hipag mo, congressman. Yung hipag mo pala. Yung mga pamangkin mo, congressman. Oh, hindi pa ba dynasty yan? Ay nako, meron Pero pa ang palang kinatatakot ganun. ko ng gusto, baka manalo to. Tapos sa mga bagay-bagay sa politika, may sarili siyang definisyon. Ang problema, pag in-insist niya yung kanyang definisyon. Alam nyo kasi kaya talagang nananalo sila, no? Yung mga ganyan, nagkakaroon ng pag-asa talaga. Is talagang minsan, yung mga butante, dumidikit na lang sa pangalan. Yun na lang talaga yung nagiging option nila eh. Siyempre, parang iba, wala namang panahong obserbahan yan, walang panahong pakiramdaman, wala silang panahon mag-isip, maboto-boto na lang. Kilala yan taong yan, artista yan eh. O kilala yan, tulpo yan. Parang nagre-rely na lang sila sa pangalan. Di ba? Hindi na sila nagre-rely sa mga parti-partido. Basta kilala ka, ikaw yung nananalo kahit alam nila na wala namang nagagawa yung taong yun o walang magagawa. Paano na tayo? Di ba? Okay. Punta na po tayo rito kay BP Sara. Simple lang po. Sa mga hindi pa po nakakaalam, kanina, sinabi po ng NBI na kakasuhan na, re-recommendan na nila na kasuhan si Vice President Sara Duterte. No? Dahil po dyan sa pagbabanta, di umano, sa Presidente, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House Oh. na magkakamag-anak incorporated. Okay. Balikan lang po muna natin, no? Kanina yan, so may kaso na. Bago natin na sabihin yung reaction ni BP Sara, balikan lang po natin yung sinabi ni BP Sara noon, no? Na talagang wala naman silang kaso sa akin. Kaya sila imbestiga na imbestiga, baka makakita sila ng kaso. Kumbaga, hinahanapan lang talaga si VP Sara ng butas. Di ba alam na natin yan? Talagang hinahanapan na lang talaga siya kung saan siya lalabas na masama. Kasi kung tutusin, hirap na sila kung paano nila masisira si VP Sara sa mga tao. Eh kaso nga lang, yung mga tao, hindi bumibigay sa kanila. 'Di ba? Tuloy pa rin yung pagkapit kay VP Sara, tuloy pa rin yung pag-alalay. Yung support ang binibigay nila. Kaya doon sila nahihirapan eh. Po ba? Ito po yung number 1 na kinakaso sa kanya kahit sa impeachment eh. Yung pagtatangka sa buhay ng presidente. Oh, Ngayon, ito ba yung, ang tanong ko parang lang, yun yung nakita nilang butas. ito ba yung gusto nyong ikaso kay Vice President Sara nung sinimulan nyo siyang imbestigahan? Oh. Hindi. Di ba? Ang iniimbestigahan nila, yung confidential fund. Ano po kinalaman ng confidential fund dito? Wala. Basta ano lang sila, yung baka makadagit tayo dyan. Mag-aala corona lang po sila.
Kasuhan na natin, pabuksan natin yung mga dapat buksan, baka may makita tayo. Dami-daming tumatanggap ng confidential fund eh. Sa kasawiang palad hanggang ngayon, wala po sila nakikita. So kung confidential fund dyan, mahina. So ano yung mga kinaso nila? Ginalit nila si BP Sara, ginawa Oo. nila ng mga Kaya nakapagsalita katarantaduhan ng yung mga ganun. tauhan ni BP Sara, Oo. pinakontempt nila. Natural, magwawala yung tao. Oo, Hindi talagang nila ginalang magagalit yung pagiging vice president. Diba? Sobra na kasi, okay lang kung si BP Sara lang eh. No? Dinidepensa niya lang yung sarili niya kung siya lang talaga eh. Kaso dinadamay pa yung mga tao na may koneksyon kay VP Sara. No, na wala namang kinalaman, pati sila nadadamay. Syempre talagang magagalit yan si BP Sara. Ganun naman talaga yung ginagawa nila para lumabas yung galit ni BP Sara at makapagsalita ng ganun. Ganun yung hinihintay nila para makakita sila ng butas na pwede nilang ano kay BP Sara gamitin. Okay lang sa kanya eh. Kaya niya kayo lahat eh. Yung pambabastos nyo, kaya niya. Mm. Sinabihan niyo siyang pusit, sinigaw-sigawan niyo siya. Oo, Kaya hindi niya kasi gumanti ng eh. sigaw, kaya niya rin kayong ipahiya Oo. sa sarili niyong bahay. Ang hindi niya kayang tanggapin, no? Yung ginawa niyo sa kanyang chief of staff. Oo, yung mga taong walang Bakit ba kinalaman. nagwala si BP Sara? Oo. Kaya siya nagwala, di ba? Dahil ililipat niyo na sa correctional eh. Oo. Yung kanyang chief of staff eh. Sinong hindi magwawala? Oo naman. At doon kayo Siyempre, nakakita ng nadamay na ibang tao. ikakaso. Tandaan nyo, wala po yan sa original na iniimbestigahan ninyo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin yung boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.